today. And so Pastora, you can go ahead. Good evening po to everyone. I hope the sound is okay. Okay lang ba siya, Angelica? Okay. So on behalf of Pastor Joel, I would like to share with you a simple lesson tonight as part of our discipleship training. At to all who are in the group chat right now, most of you I have sent the lesson para po mas madali siya. But there is Sister Liz, I send the lesson. So if Sister Joanne is the same Sister Joanne in Vancouver, please pakishare na lang po kay Sister Liz. Sister Apa. Liz, I don't know if we're already friends on Facebook. That's why I could not find your name. Kaya po hindi ko po siya masend. So anyone who is friend to Sister Alice, Sister Judeline, pwede pong pakishare kay Sister I'll Liz. send it to Pastora. Si Joanne po Okay po. here. I'll So okay send. na po siya. Yeah. Okay. Yes. Allow me to use on my ang aking lang po AirPod para po mas clear sa akin, no? Try ko lang po. Pasensya na po, hindi po ako masyadong gamay. Hindi ko masyadong gamay itong. Ayan po. Narinig niyo po ba ako? Yes po. Ayan, okay. Ayan, there is Paulette also. So anyone who did not receive the lesson, the outline, please let me know para po mapadala ko po sa inyo, or kung hindi man po kung sino ang nakakakilala po on Facebook. So let us pray. Heavenly Father, napakabuti mo po sa aming lahat. Truly, O Lord, may natatanggap man kami sa inyo o wala, just to know na nariyan po kayo and you do not change. Do not change, Lord. Our circumstances change, but you will never change. And your word is forever settled in heaven. Kaya matibay po kayong sandigan sa aming mga buhay. Kaya, O Diyos, tonight as we once again study your word and pag-aralan po ang sinasabi niyo sa amin, give us a humble and teachable heart, Panginoon. Na ang inyong salita ay tumimo sa aming mga puso, not to be proud of the many things we know about you, but that through your word ay nababago po ang aming mga buhay. It will be life-transforming, Panginoon, sapagkat yun naman po talaga ang nais mo sa amin, Lord. Hindi po yung marami kaming matutunan, kundi marami po kaming masusunod sa iyong salita. And this is only possible when you give us a teachable and a humble heart. So, Father God, kinikilala po namin ang iyong Santong Espiritu na siya pong gagabay sa amin to guide us unto all truth. This is our prayer in Jesus' name. Amen. So if you are looking now at your outline, ay napakasimple po, very basic po ang ituturo ko sa inyo. 4 ways of living. 4 na kaparaanan upang mamuhay. So lahat po tayo ay binibigyan po ng choices in life. When we go to work, are we going to use our own car, take the bus, tawag ka ng Uber, no? Sa amin dito ay ride, no? Or call in sick, no? Ayan, ngumiti si Paulette. Paulette, nakikita kita dyan, no? Choices, no? Choices. Sa mga damit, is it pants? Is it ragged? Is it ultra-conservative, no? Or kung ano lang ang gusto nating isuot, no? Ako tulad ko, kung anong gusto kong isuot, yun ang komportable, parang isa lang ang damit ko, no? Pero, choices, no? Even sa pamumuhay po natin, tayo po ay binigyan ng pagkakataon ng mga choices sa buhay upang hindi natin sabihin ang Diyos ay masyado naman yata para tayong mga robot, no? So tonight, I will give 4 ways of living. And there are 4 ways how one can live his or her life, babae ka man o lalaki. Hanggat nabubuhay tayo dito sa lupa, meron po tayong pagpipilian. Pumili tayo. Kahit mga magulang natin, may gusto silang
Itong tahakin nating buhay pero dahil may sarili na tayong isip, walang magagawa ang mga magulang, no? Dahil nga, ang bawat isa sa atin ay binigyan po ng choices, no? Free will na tinatawag, no? Among the four na atin pong pag-uusapan ngayon, ang tatlo dito ay may diferensya. Three of these are faulty. Bakit? Sapagkat hindi yon ang nais ng Diyos na sundan natin na uri ng pamumuhay. At lahat ng tao dito sa mundo ay may kanya-kanya po tayong will, no? Sarili nating pagpapasya kung paano po natin i-manage ang mga buhay po natin ayon sa apat na ito. Alam niyo po, hindi kompletong pagtuturo ko kung pag-ubo. Di ba po ulit, no? Ayan po, no? Ayan, naiipit ang tiyan ko. Nag-attend po kasi ako ng isang event kanina at hanggang dito po yung aking pagkabusog. Kaya pag gumanon ako, lumalabas yung kinakain ko. So anyway po, kidding aside, no? Ito pong apat na ito, piliin po natin, no? Yung una, no? May mga taong nabubuhay to waste life. Sayangin lang ang buhay, no? Isang uri ng pamumuhay na sinasayang ang buhay. So the first one, kind of living is to waste life. Now, dito po sa Luke chapter 15:1-4, madali na po siyang tingnan, no? Sabayan po, no? Ito po ang sabi sa Luke chapter 15:1-4. Paulette, you can kung sino man angge, no? You can sa chat box, no? Now the tax collectors and sinners, no, were all gathering around to hear him. So ito po mga tax collectors, mga makasalanan, actually parehong makasalanan ng mga ito, no? Ay nakapalibot kay Jesus, but the Pharisees and the teachers of the law mattered. So sa kabilang banda, yung mga Pariseo at mga teachers, no? Ito po yung mga tinatawag na mga religious people sa kabilang banda, at doon sa kabila yung mga masasama o makasalanang tao. Sabi nila sa sarili nila, this man welcomes sinners and eats with them. Then Jesus told them this parable. Suppose one of you has 100 sheep and loses one of them. Does he not leave the 99 in the open country and go after the lost sheep until he finds it? Yun ay sa Luke 15:1-4. Dito po, no, pinapakita lang po dito sa binasa nating ito na ang Panginoong Jesucristo bilang isang mabuting pastol, kung meron pong sa 100 na sheep na tupa na meron siya, kapag yung isa ay nawawala, iiwan yung 99 para hanapin yung isa. Ganyan, isasakripisyo ni Jesus yung 99 na alam niyang nasa mabuting kalagayan para po hanapin yung isa. Ganyan po kamahal ni Jesus yung mga nawawala, yung mga nasasayang ang buhay. At sa totoo naman, no, kahit mga magulang tayo, kahit po mga magulang, kung 10 ang iyong anak, hindi lahat mabubuti. Meron talagang parang nawawalay ng landas. At bilang magulang, sa inyo po na nakaranas na niyan, yung isang medyo nawawala, hindi mo siya pababayaan. Hanapin mo siya, pagtityagaan mo siya, hanggang prayerfully sa iyong puso, bumalik siya sa tamang landas. If earthly parents have that kind of heart para sa mga nawawalang mga anak na sinasayang ang buhay, ito po yung number 1. There are people who live to waste their life. Sinasayang ang buhay. Merong isang Diyos, merong Panginoon na nagmamahal, very loving God, Savior, na hahanapin to the point na inialay ang kanyang buhay. At lahat po tayo, once in our life, sinasayang lang po natin ang buhay natin, no? At kung alam niyo po yung kwento ng the prodigal son, no? Wala na po siya dyan, pero alam natin ito, yung anak na buhay pa ang kanyang tatay, he asked for his inheritance. Hindi na siya nahiya sa harapan ng tatay niya, tay, bigay mo na ang mana ko. At dahil ang tatay ay mahabagin, abay, hindi pa siya patay, pinaghati-hati na po niya ang kanyang kayamanan. Binigay sa panganay at sa pangalawa. At yung pangalawa na naglakas loob na humingi ng ang kanyang mana, what he did was, he went away from his father, he left his father, his family, yung palasyo nila,
yung magandang buhay upang sayangin ang kanyang minana. Ito po ba'y nakikita natin sa tunay na buhay? Maraming mga mayayaman na dahil di pinaghirapan, sinasayang ang mga mana nila mula sa magulang nila, kung saan-saan nagpupunta, sinasayang ang buhay. So that is the first kind of life na marami sa atin, the life is being wasted. Sinasayang, no? And there are people who have wasted their strength. Hindi lamang po yung kayamanan ang sinasayang ng maraming tao. Hindi lamang yung opportunity. Meron din po ang kalakasan nila. Habang bata sila, hindi nila ito inaalintana kung saan sila pupunta. Yung kanilang lakas ay nasasayang sapagkat napupunta sila sa drug addiction. Nababarkada at doon nasisira ang kabataan nila, no? Walang patutunguhan kung mag-aral kung minsan ay ayaw. Now we have nothing against those who haven't gone to school dahil sa may mga hindi nag-aral pero hindi sinayang ang buhay. Nagsikap sila. What I mean is yung kung maraming opportunity sa buhay pero pinalipas ang edad na wala pong na-accomplish sa buhay. Sinayang ang strength, sinayang ang wealth, no? At sinayang yung oras kung paanong yung pong the prodigal son na nasa Luke din po, no? Luke, no? Sinayang po ang buhay, sinayang yung kanyang minana sa magulang, sinayang kanyang opportunity, sinayang yung oras niya, yung kalakasan niya, hanggang minsan panahon na he woke up ng kanyang trabaho ay nagpapakain na lang ng mga baboy. At kung ano yung sobra ng mga baboy na pinapakain niya, yun ang kinakain niya. See, from riches, from being rich, nagpunta siya sa rags. Hindi siya rags to riches, kundi from riches to rags. May mga ganong kwento, no? Sila ay maraming mga tao po, no? Sila po ay nalululong sa iba't ibang bisyo sa mundo, no? Ito po yung ang pera nila at ang oras nila ay nasasayang sa mga useless activities. Mga walang kwentang bagay katulad po ng paglalasing, no? Katulad po ng substance abuse or drug abuse, no? Katulad ng gambling o pagsugal, no? Illicit sex, no? Yung po nga kahit walang asawa, merong asawa, no? Nakikipag ano po sa ganung bagay, no? At marami pang mga bagay na nakasisira lamang sa buhay, no? At dahil po dito, marami po ang nakakulong sa mga kasalanan, nakala nila sila ay nag-e-enjoy, pero ang totoo nito, kapag tinanong mo sila o pag nag-iisa sila, mayroon din silang nervyos sa buhay nila. Paano kung bigla silang kunin ni Lord na nandoon sila sa ganong kalagayan, no? Because wasted time at kung minsan, dahil nalulung po sila sa ganong uri ng buhay, no? Sila po ay nakakadena na sa kasalanan. Gusto man nilang kumawala, hindi po sila makawala. Ito po ang mga uri ng tao na they are not only wasting their lives, hindi lamang nila sinasayang ang kanilang mga buhay, no? But it also bring, dahil sa kanilang paglustay, no? Yung hindi sila nagmalasakit sa kanilang buhay, no? Pati po ang kanilang pamilya ay nadadamay. These people are not only wasting their lives, but also bring harm to their future and families. Their lives are very troublesome because they are living in darkness. Alam niyo po bang kapag tayo po, ang ating mga buhay ay sinasayang natin, ginugugol po natin sa paggawa ng kasalanan, alam niyo po bang nagdadala ito ng misery, katighatian sa ating mga buhay. Pwedeng sa panlabas, nakangiti tayo, pero ang totoo nito, gulong-gulo ang isip ng isang taong nakakadena sa kasalanan. Tanungin niyo ang mga taong nakalublob sa kasalanan. Kahit sabihin pang they are enjoying, pero ang totoo po, sa kalooban ng kanilang puso, wala po silang kapanatagan. Kasi lagi kang makikipag-agawan ng attention. Kailangan ikaw mismo, dahil ikaw ang nagpapaandar sa buhay mo, nakakapagod po yun. Na kapag ang buhay ay tayo pong nagmamaniobra sa buhay natin, nakakapagod po yan.
kailangan po ang buhay ay isuko sa Panginoon. Amen? Katulad po ng isang younger son sa parable, the prodigal son, napagod po siya sa kanyang buhay to the point na umiyak siya at ang sabi po ng Biblia, when he came to his senses. Alam niyo po, ang ganda po ng kwentong yon, yung the parable son. Bakit binanggit yung verse na when he came to his senses? Nang siya ay magbalik sa katinoan ng isip. Matino naman ang isip, alam naman niya ginagawa niya, totoo po yun. Pero alam niyo po ba, hanggat ang isang tao ay nakalublob sa kasalanan, gumagawa po ng mga bagay na hindi kalooban ng Diyos, kahit pa sabihing nasa sarili niyang pag-iisip, ang Biblia tinuturingan ang sino man sa atin na wala sa ating sariling pag-iisip kapag ang ginagawa po natin ay hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Kasi po mismo yung sa prodigal son, may nakalagay doon, when he came to his senses, nang ang batang yun ay nagbalik sa katinoan ng kanyang isip, na-realize niya, mali ang ginawa niya laban sa kanyang tatay. Amen? So wasting one's life po ay isang uri ng pamumuhay na hindi po kalooban ng Diyos. Kaya po kung meron lang po sa atin dito, and I'm not saying there is no condemnation, wala po itong, no judgment here, no? Wala pong paghahatol sa sino man. Ang Biblia po ang siyang naghahatol sa ating lahat. Kung sakali man po, meron po sa atin ang hindi namumuhay ng matuwid at tayo po ay sinasayang ang ating buhay, sinasayang ang ating oras. Amen? To waste, Paulette, nakita ko si Doc Iris, please send the, please send the notes to Doc Iris. Doc, we're talking about the 4 ways of living, no? The first one is to waste life, no? Kung meron man po sa sino man sa atin ng ating pong buhay, ang ating panahon, ang ating lakas, ay hindi po natin ginagamit ng maayos, it's time to wake up. Nawa po, magkaroon po na tayo ng, let me use the word, may we come to our senses. Kung tayo po'y nadapa, no, may we come to our senses. It's not the end of the world. It's not the end of our faith. It's not the end of our relationship with our Father. Kapag bumangon po tayo at tayo po ay bumalik sa ating Ama, sa ating Father, He is willing to forgive us from all our wickedness at tinuturing po tayong kanyang anak pa rin. Amen? Pinatatawad, no? Binibihisan tayo ng bago, just like the father in the prodigal son. It's time to wake up and return to our Heavenly Father in order to gain new life. Pangalawa pong uri ng tao, no? Uri ng pamumuhay na ito po ay nakikita sa marami, no? Kung pagmamasdan niyo po ang mundo ngayon, to live for oneself, nabubuhay para sa sarili. Yung una, sinasayang ang buhay. Ito naman, nabubuhay nga pero nabubuhay lang para sa sarili. So, ito naman po ay sa Luke chapter 16, 19 to 21. Pakibasa nga, Shay or Paulette or Angelica, kung sino sa inyong available, please pakibasa. No? Sige po, basahin ko po. Sabi po sa Luke 16, 19 to 21, there was a rich man who was dressed in purple and fine linen and lived in luxury every day. At his gate was laid a beggar named Lazarus, covered with sores and longing to eat what fell from the rich man's table. Even the dogs came and licked his sores. Yan. Ito po, no, sa Luke 16, 19, 21, ito po ay kwento, no? Yung mayamang tao, no? At si Lazarus na isa pong pulubi. So ang ginagawa, nasa ilalim po ng mesa habang kumakain po yung mayamang lalaki, kung ano yung nahuhulog mula sa mesa, yung mumog. Yun na lang po ang kinakain po ni Lazarus, no? Na punong-puno po ng sugat sa kanyang katawan, no? At lagi na lang nakaganon sa mesa, sana mahulog yung manok, yung turkey, mga prutas, ganun po, no? May kasama po siyang mga aso, no? At ang mga aso nito, kung habang kinakain ni Lazarus yung nahuhulog sa mesa, kinakain naman ng mga aso yung sugat ni Lazarus, no? Parang it's a pitiful or kahabag-habag na eksena. Now, the rich man in this passage,
Ito pong mayamang tao dito sa binasa natin, no? Alam natin ang kwento nang mamatay si Lazarus at saka yung mayaman, nagpunta po si Lazarus doon sa bosom of Abraham, at yun naman pong mayaman ay nagpunta po doon sa malalim, no? Malaki ang hinihiwalay na bangin, no? Malaki po, no? It's a malalim po. So hindi pwedeng lumipat si Lazarus doon sa kinalalagyan ng mayaman na mainit ang nararamdaman, at yun naman pong mayaman na namatay ay hindi makapunta kay Lazarus. Now, gusto ko lang pong linawin na yung mayamang tao, siya po ay nagkasala sa Diyos. At ang kasalanan niya ay hindi dahil siya ay mayaman or dahil siya ay nabuhay na komportable nung siya nabubuhay. Inuulit ko po, no? Hindi po kasalanan ang maging mayaman dito sa lupa, no? Hindi po pero syempre kailangan yung ating uri ng pamumuhay. Hindi siya masama ang pinanggalingan, no? To be rich in this world is not a sin, no? Kaya po yung mayamang lalaki na namatay na makasalanan, hindi siya makasalanan dahil siya mayaman, hindi po 'yon. Ang kanyang naging kasalanan sa harapan ng Diyos ay yung indifference niya to the needy around him. Ibig sabihin, ang naging kasalanan niya laban sa Diyos ay naging wala siyang pakialam sa mga nangangailangan sa kanyang paligid nang siya'y nabubuhay. Many people, no, maraming mga tao, no, whether rich or poor, meron po silang isang pagkakamali sa buhay. Yun pong wala po silang pakialam sa pangangailangan ng iba. So tayo po, no, wag po nating sabihin, oh, yun lang rich man kasi ang walang pakialam. Kahit po hindi tayo masyadong mayaman, kapag hindi po natin binibigyan ng pansin yung mga nangangailangan, lalo naman kung may maitutulong tayo, no, maliban na wala talaga tayong maitulong, nagkakasala po tayo. So ang tawag po ng Diyos sa mga taong hindi tumutulong sa mga nangangailangan ay ang tawag niya ay mga kambing, goats. Ito po ay makikita, isulat nyo na lang po, Matthew 25:32, kung mailagay nyo dyan, please ilagay nyo dyan Angge or Paulette, at saka Matthew 25:41-45. Yan po pag pinaghiwala yung mga tupa at kambing. So, yung pong mga kambing dito or goats na tinatawag ni Jesus, yun pong mga hindi marunong tumulong sa mga nangangailangan. They do not know how to care for others. At ang masama pa nito, ginagamit pa nila ang iba para sila ay magkamal ng kayamanan. The worst part is they use others for their personal gain. Kapag nagte-take advantage po tayo sa mga mahihirap, hindi na nga natin sila natutulungan, tapos ginagamit pa natin sila upang tayo magkapakayaman, mahirap po yan. Darating ang panahon, Jesus will separate the goats from the sheep, at yung mga goats dito ay yung mga walang pakialam sa mga nangangailangan. They even want to use God to achieve their ambitions and self-interest. Ano po ang vision ng mga taong ang nabubuhay lamang para sa sarili, no? To live for oneself. Ano bang uri ng pamumuhay meron ng isang taong nabubuhay sa sarili? Ito po, ang kanilang vision is to get rich and glorify themselves, but they have no time to prosper spiritually. Nais ko pong idiin nito, katulad ng sinabi ko, wala pong masama na tayo po ay maging mayaman dito sa mundo. Lahat po tayo, kasama po ako as a pastor, nangangarap din po ako, no, na payamanin ako ng Diyos, loobin ng Panginoon. So there's nothing wrong with that. Ang masama, kapag tayo ay nagkaroon ng desire to get rich and glorify ourselves, but when it comes to spiritual matters, wala tayong gana, wala tayong pakialam. Kaya po, no wonder, marami po, no, kung minsan, nung sila ay wala pa pong, alam mo, wala pang masyadong tinatangkilik sa buhay, alam niyo po, ang lapit-lapit nila sa Diyos. Pero po nang sila ay yumaman, lumayo sila sa Diyos sapagkat kapag po yung pera ay hindi po natin o ang kayamanan di natin kayang dalhin sa sarili natin, no? Sisirain po tayo ng pera. Kaya nga po, no, tinuturuan tayo, again, inuulit ko, it is not a sin to get rich,
But what is sinful is that hahayaan natin ang pera ang siyang magkokontrol sa buhay natin. Nawa po, as we get rich and richer, kung paano sa tulong at biyaya ng Panginoon, pinayayaman tayo ng Panginoon, nawa po yung spiritual life natin ay hindi po mahuhuli. In a parable, Jesus mentioned about this type of person. Alam niyo po ba ang tawag ni Jesus, ng Panginoong Jesucristo sa mga taong yumaman ng yumaman pero nakalimutan po ang Diyos? Ang tawag po niya ay mangmang or fool. Ito po ay mababasa sa Luke 12:16 to 21. Shay or Angelica, please, can you read? Nandiyan na po sa note natin, Luke chapter 12:16 to 21. Sige po. Anybody? Ako na lang po ulit, Pastora. Go Sa ahead. Luke 12:16 to 21, and he told them this parable. The ground of a certain rich man produced a good crop. He thought to himself, what shall I do? I have no place to store my crops. Then he said, this is what I'll do. I will tear down my barns and build bigger ones. And there I will store all my grain and my goods. And I will say to myself, you have plenty of good things laid up for many years. Take life easy, eat, drink, and be merry. But God said to him, you fool, this very night your life will be demanded from you. Then who will get what you have prepared for yourself? This is how it will be for anyone who stores up things for himself but is not rich toward God. Amen. Salamat po, Let. So, nasa na number 2 pa po tayo, no? 4 ways of living, to live, no? So, yung una, to waste life. Pangalawa, to live for oneself. So, sa binasa po ni Paulette sa Luke 12:16-21, para po makita natin kung gaano po katindi. Bakit ang Diyos, samantalang ang taong ito ay napakasinop, no? Kasi nakita niya, dumarami ang harvest niya. So, hindi na kasya ang kanyang barn o ang kanyang kamalig. So, sabi niya, magbibuild siya ng bigger. Ano masama doon, no? Pero bakit sinabi ng Diyos sa kanya sa verse 20, but God said to him, you fool, o mangmang na tao, ngayong gabing ito, ang inyong buhay ay kukunin. Sino ngayon then who will get, sino magmamana sa lahat ng ginawa mo? Now, para po natin maunawaan po natin, sa Israel, po, no, majority and principally, ang kanila pong hanap buhay ay agriculture. So dahil po noong pong ibigay ng Diyos ang mana po ng 12 tribes, no? Land ang binigay, and mostly they will cultivate, kaya nga po pati offerings nila, grains, no? Yung sa kanila pong tapos may mga bakahan, no? Now, as life, as they go along the way, sa mga Israelitas, merong nagiging mayaman, merong hindi nagiging mayaman, merong nagiging widow. So, nagsimulang pantay-pantay hanggang sa magiba-iba na po ang level, no? Now, to the point na yung iba, ang kanila na lang pong natitira sa buhay para po matustusan ng pamilya, kahit may pamilya, hindi pa si widow, ay mga lupa. Kaya napakalaga ng lupa sa kanila kasi kapag nagtanim sila, may kakainin sila. Pero meron pong mga mayaman, minsan kababayan nila or kung minsan hindi man nila kababayan, sasamantalahin po ang kanilang pagiging poor, kukunin po ang lupa, no? So in a way, yung naging mahirap, sometimes namatayan nga ng tatay, widow, mga ganun, no? Lalong nagiging mahirap, and some of the rich man, yun ang sinasabing ginagamit ang kahirapan ng iba para lalo po silang magpakayaman. Amen? Kaya naman po itong rich man na ito, sabi niya, dami ko ng, siyempre, nakamakam siya ba naman ng lupa? Sino hindi dadami ng harvest? At nagpapagawa pa siya ng mas malaking barn na kung sa atin po ngayong kapanahunan, hindi na po literal na agricultural ang nangyayari.
people would work, salaried sila. At ilan sa atin, hindi naman ganun kayaman, lalo sa Pilipinas. And those who intend to improve their lot in life, no? Mahalaga po ito. This is very, very important. Nawa po maunawaan natin. Because of their desire to improve their lot in life, yung kanilang mga perang salaried, mag-a-abroad sila. Kasi ngayon, ganyan modern eh. Wala naman tayong mga lupa. Ibebenta ang ari-arian upang umunlad ang buhay. But there are people na nakita ang kahirapan ng iba, kontrolado nila. They will use their position upang yumaman sila at the expense of those who have less in life. At akala nila gumagandang buhay, katulad ng rich man na itong sabi niya, the ground of a certain rich man produced a good crop. He thought to himself, anong gagawin ko? Wala na, masyado na maraming pera. Ganito po katindi when it comes to application. Kaya tinawag siya ng Diyos na mahangal, mangmang. Nakuha niyo po? So dito po ang prinsipyong ito nakita natin, to live to oneself, payayamanin ang sarili, gagawing komportable ang sarili regardless of the motivation. But when people get to suffer, at sila po ay lalo pong nawalan ng opportunity, nawalan ng relasyon sa family, nagkasira-sira, at kung tayo po, no, ay nagkaroon po ng ganong relasyon sa iba, and they suffered a lot because of this. Ito po yung tinatawag na pamumuhay na hindi ayon sa kalooban ng Diyos, because this kind of lifestyle is living for oneself. Nawa po, meron po tayong natututunan, no? Nakafocus lang po kasi ako sa inyo, no? Hindi po nakikita, mag-comment po kayo kung meron po kayong gustong sabihin. Please let me know later. Because as disciples of Jesus, no? Our intention is to avoid wasting our life, the time, talents, and treasures, but also avoiding to live for ourselves only, to the point na akala natin meron tayo, pero sa harapan ng Panginoon, hubad tayo at wala naman tayo. At bawat nakakaunawa po ay magsabi ng Amen. Amen na po. Amen po. Amen. Pangatlo po, ito naman po ang third way of living, to live for earthly goals. Ito po ay sinasabing meron ngang goals, no? Hindi sinasayang ang buhay, no? Hindi lang para sa sarili, no? Kaya lang yung mga goals niya pandito lang sa lupa, no? Ang sabi po sa Romans 10:1-3, brothers, my heart's desire, ito po ay si Pablo, no? Brothers, sabi niya, my heart's desire and prayer to God for the Israelites, no, is that they may be saved. For I can testify about them that they are zealous for God, but their zeal is not based on knowledge, since they did not know the righteousness that comes from God and sought to establish their own. They did not submit to God's righteousness. Ibinigay pong example dito, no, sa atin ang mga Israelita, na sa kanila po na unang supposed to be ang kaligtasang ino-offer po, iniaalay ni Kristo sa lahat. Una, first to the Jews and then to the Gentiles. Pero nakita po ni Pablo na isa pong Israelita, no? Nakita niya mismo sa kanyang mga kapwa Israelita na instead po na ang goals nila, no, ay makamit, no, yung kaligtasang ino-offer ng Diyos sa kanila, no, upang sila maging matuwid sa harapan ng Diyos. Ang ginawa po nila, nag-establish po sila ng goal in life na maging righteous, na maging matuwid sa sarili po nilang kalakasan. Sabing ganon ni Pablo, alam nyo, sabi niya ganon, ang puso ko nagdurugo, sabi niya, at nananalangin sa Diyos na kayo lahat ay maligtas. Kasi Israelita siya eh. Nakita niya, siya man ang hindi pa niya tinatanggap si Jesus, siya po'y nabubuhay sa pagiging relihiyoso.
Akala niyang paggawa niyang mabuti, pagsunod sa kautusan, yun ang magdadala sa kanya sa langit. Hindi niya nakita na kailangan ipadala si Jesus para tuparin ang kautusan at sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo. Only through Jesus can we have salvation. Kaya naman po, yun ang iniiyak ni Pablo, no? Meron silang goals to be saved, pero yung kanilang kaparaanan, pangmundo, hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Now, the above passage, no, Romans 10:1-3, no, nagpapakita po rito ni si Pablo mismo ay nananalangin sa Diyos para sa kaligtasan ng kanyang kapwa Hudyo. Yung kanilang zealous service, yung talaga naman po pag hanggang ngayon makita mo po ang mga Jew people, Jewish, talagang seryoso sila sa paglilingkod nila sa Diyos. Ano sila? Zealous. Very passionate sila, no? Kaya lang po, wala itong halaga sapagkat hindi po ito nakasalalay sa katotohanan. Sila po ay naglilingkod sa Diyos, but when it comes to Jesus, nire-reject nila si Jesus. Ayaw nilang tanggapin ang pinakasolusyong ibinibigay ng Diyos sa ating lahat, maging sa kanila. Hindi nila alam na ang tanging matuwid na kaparaanan ng Diyos ay dapat lamang sa Kanya, nakadepende lang sa Diyos at hindi nakadepende sa sariling kabutihan. Doon po sila nagkamali. Kaya tayo po, mga kapatid ko kay Kristo, no, ang ating earthly goal when it comes to salvation, hindi po ayon sa ating mabubuting gawa, kundi pagkilala na ang sakripisyo ni Jesus at sa ikatlong araw siya nabuhay na maguli, ang siyang naging daan upang yung goal po nating makarating doon sa langit ay maging katanggap-tanggap sa pamamagitan ng kaparaanang ibinigay po ng Diyos. This third type of people, sino po yun? Yung pong ang kanilang uri ng pamumuhay ay nabubuhay na ang goals ay makamundo, no? Makalupa, no? This third type of people has concern and service for the needy. So, i-summarize natin. Yung kanina, no? Kaya sila nabubuhay lang sa kanilang sarili, wala silang pakialam sa mga nangangailangan. Ito pong third type na may earthly goal, no? Meron naman po silang malasakit sa mga nangangailangan, no? Ang problema po, no, yung motibo nila ay pang sarili o pang dito sa lupa. In what way? Ang motive po ay paglingkuran ang iba to glorify self upang sila ay lumitaw na maganda ang reputasyon, kilala na mabuti, pero ang Diyos hindi nabibigyan ng parangal. Iba po yung gumagawa tayo ng mabuti, dahil yun pong kalooban ng Diyos, and at the end, ang Diyos ang napaparangalan, at iba naman po yung tumutulong tayo maski sa mga nangangailangan, pero ang ating pong motibo, tayo pong makilala, tayo lang ang pasalamatan, pero ang Diyos wala namang lugar. Ang kaparaanan po ng mga taong ito na self po, no, na earthly po ang goal is to glorify self and not God. Their ways are in conflict to God's principles in the Bible. Ang Biblia po ay mayroong prinsipyo sa pagtulong. Kapag tumulong ka, huwag mo lang ipaalam sa iba, o kaya kung tutulong ka man, kilalanin mo ang Diyos na nagbigay sa iyo ng ability to have wealth, no, to acquire wealth, so that you use that wealth, no? Importante po yun. Kapag salamat, napakabuti mo, matulungin ka. Of course, ganito po ang ating, kung tayo po hindi earthly ang goal natin, sasabihin natin, salamat sa Diyos na nagbigay sa akin ng ability upang makatulong. Ang lahat ng ito ay posible lamang dahil sa Diyos na nagbigay din naman sa akin. Walang akong dapat tanggapin na papuri, kundi ang Diyos lamang. Alam niyo po, kapag naging ganun sa pananalita, sa motibo, ang sabi po ng Biblia, ang mga natulungan ay natututong magpasalamat sa Diyos. Kaya paano niyo po masusukat na ang inyong ginawang mabuti, pagtulong ay makadiyos kapag ang mga tinulungan ay pinupuri ang Diyos. Pero kapag ang Diyos ay hindi nila pinupuri at kayo lamang po ang nakikilala, no, something is wrong. So i-check po natin, no, heart check, para po yung ating pagtulong sa iba, ito po ay hindi nawawalan ng kabuluhan. Ang bawat nakakaunawa po ay magsabi po ng Amen, no?
Ano pa yung goal nung merong earthly goal lamang? No? Their goal is to uplift their group, doctrines, or leaders. This kind of worship is dead in God's sight even if it looks pleasant to others. So, heart check po yan, no? Ayan po ay napakalaga. At pang-apat po, no? At ito po yung kaparaanan na gusto ng Diyos sa atin. Yung first three, yung pong wasted life, yun pong living, to live to oneself, at saka yung pong earthly goals, yan po ay kaparaanan ng pamumuhay na hindi po katanggap-tanggap, no? Wala po itong bunga, wala itong eternal benefits. Ito pong pang-apat, ito po yung nais ng Diyos na gawin natin to live according to God's plan. Sabi po sa Isaiah 6:8, Then I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send? And who will go for us? And I said, Here I am, send me. Ito po si Isaiah, no? Narinig po niyang tinig ng Diyos nagsasabi, sino ang aking ipapadala? Sino ang hahayo? At ang sabi po ni Isaiah, narito po ako po ang inyong isugo. This fourth type of living is to submit to God's will so that His plan be fulfilled on earth. This is what the prophet Isaiah did in his time. He said, Here I am, send me. Ano po ba yung dakilang layunin or plano ng Diyos? Ang dakilang plano ng Diyos, kung pwede lamang, lahat ay maliligtas. Pero paano malalaman ng taong kaligtasan na sila'y nangangailangan ng kaligtasan kung wala namang hahayo at kung walang magsasalita? Ito pong nangyari kay Isaiah, kaya lang sabihin ng Diyos, Whom shall I send? And who will go for us? At ang sabi ng Isaiah, Here I am, send me. Alam niyo po, no, we need to abandon all hindrances to our faith and surrender ourselves to God. Kung wala pong surrender talaga sa Diyos, pag hindi po natin talaga sinusuko ang ating mga sarili sa Diyos, alam niyo po, sa totoo po, marami pong balakid. There will always be hindrances, obstacles in obeying God. Marami po yan. Minsan finances, health, no? Marital issues, sabihin mo na personal, lahat na po, no? Para lang tayo, wag lang tayong sumunod sa kalooban ng Diyos. Marami po yan, no? But, upang ito po ay matupad, sapagkat greater is He that is in us than He that is in the world, no? Ang kailangan po sa atin ay surrendering. Ang kailangan po ay pag-submit sa kalooban ng Diyos para po magamit po tayo ng Diyos effectively para sa kanyang dakilang layunin. Yan po ay nasa 2 Timothy chapter 2:21. Paulette, paki-post mo na lang, no? 2 Timothy chapter 2:21. We can only achieve, atin lang pong matutupad through freedom, yung totoong kalayaan, kung iaalaw po natin ang ating mga sarili na ang Diyos ang magmaniobra sa buhay natin at hindi tayo ang magmaniobra sa ating sarili. Kapag po tayo po ay nagsabi sa Diyos, Lord, gusto kitang paglingkuran, pero Panginoon, hindi ako available ngayon. Hindi po ang Diyos ang nagmamaniobra nun. Ang tayo po ang nagmamaniobra. Pumipili tayo ng panahon. Ang talaga pong sukong-suko ang buhay sa Diyos, no? At magkakaroon po talaga ng kalayaan kapag ang kanyang sarili ay isinuko sa Diyos at kapag inaalaw natin, hinahayaan po natin ang ating mga sarili na ang Diyos mismo siya ang gamitin tayo. Hindi tayo ang gagamit sa Diyos. Hindi tayong magsasabi sa Panginoon, Lord, bigyan mo ko nito. Lord, ganito. We do not dictate on God. Ang Diyos, kapag tayo po'y sukong-suko, siya po talaga ang mag-guide sa atin. True satisfaction, kung nais po nating masumpungan ang tunay na satisfaction, no? Sa ating mga buhay, no? Yung ang atin pong buhay ay nasa sentro po ng perfect will of God. Mga kapatid ko kay Kristo, may dalawang tanong po ako dito. Baka po gusto nyo pong sumagot bago po tayo magtapos. Magtatapos po tayo ng 9:30. Yung first question, no? Among the four ways of living, sa tapatan, alin dito yung nakita mong, no? Wala pong maling sagot dito, no? Application po tayo. Kung titingnan niyo po ang inyong mga sarili, titingnan po natin ang ating mga sarili dito. Sa apat na nabanggit na uri ng pamumuhay, alin dito ang iyong isinasanay, kapatid? Pangalawa po, kung sakali mang
wala ka doon sa number 4 or nag-i-struggle ka kapatid, no? Nasundin, gusto mo sumunod pero talagang pag makita ang sarili, no? No condemnation dito, walang judgmental dito, no? Ang pangalawang tanong, handa ka ba na i-deny mo, no? Ang iyong sarili, ang iyong mga earthly desires, no? Upang masunod lamang ang tawag ng Diyos sa iyong buhay. Kung meron pong gustong sumagot, no? Feel free, no? Kung nais niyo pong sumagot sa dalawang katanungan na ito or meron po kayong insights, let me know. Just raise your hands and go ahead and speak po. Anybody who would like to comment po? Yan po, sarili niyo pong mga karanasan, no? Malay niyo po, may matutunan tayo dito sometimes, no? Honest evaluation of ourselves. Sometimes lahat tayo natututo kasi, Lord, ang kapatid ko nito, very honest. At Lord, natuto po ako. Thank you, Jesus. Alam niyo po, kaya meron po tayo ganitong uri ng pag-aaral para tayo po mismo lahat ay magpalakasan para sa bawat isa. Anybody po? Anybody? Any comment po? Kaya po, kung hindi man sa personal niyo pong buhay, meron po ba kayong natutunan sa ating lesson ngayong gabi? At ano po ito? 2 to 3 minutes. Go ahead po. Anybody? Sindihan ko lang po Pastora. ilaw. Ako Go po, ahead po. sige po. Ay, Doc Iris, good evening po. Sige po, go ahead po. Ay, sige po, paunahin na po yung Ay, una, yung Ay, isa. akala ko, kaboses niyo po, Doc Iris, sino po ito? Go ahead po. Yung unang It's me, nagsalita. Angelica Pastora. Oh yeah, go ahead, Angelica. Angelica, you Um, have the same voice as Doc. Go ahead. I would say I would say I'm not at 4. Okay. No I worries. would I say mean, I'm no still at judgment. I'm at 3, living for earthly goals. I guess also it's something that we it's where we live. We live here on earth. So my goals were slowly built up by what my parents' expectations are, and then from there I built it from what me and Jai we just have dreams and goals. And so sometimes we set aside those things because we have tasted some type of success here on earth, right? And so it is really the pride of our hearts that, but we built this here. We finished education. We we have these goals. We accomplished our personal goals, but then we have set aside what the Lord wants. So it's really a matter of fighting with our own pride, letting go of status, letting go of accomplishments. But then again, it's not bad. It's not bad to have these goals and dreams. In a way, I can say that I have made my parents proud. He has made his parents proud. But then again, did we make God proud? Uh, that was my own question at the end as well. So that's what I wanted to share. Thank you, Angelica, for such a very, alam mo yan, yung straight to the point, from the heart na observation. And only God, no? Alam nyo, kapag tayo pinagtatapat sa Panginoon, dahil alam naman ng Panginoon ng mga puso natin, no? The more na umaamin po tayo sa Panginoon actually, nandun po yung kahabagan na tutulungan niya po tayo kasi meron po tayong self-realization at yun nga pong pagpapakumbaba sa harapan ng Panginoon, pagkilala po, no? Hindi po ito maliit na bagay sa Panginoon, kundi tinitingnan po niya ito ng isang mataas na bagay at yun nga ang ginawa mo, Angelica, right? To admit before the Lord and you shared your experience to us. And we believe na lalo kang pagpapalain ng Panginoon. Kasi lahat naman tayo, no? Wala nang pong exempted, no? Kaya nga po, the Word of God ay talaga pong itinuturo ng Panginoon sa atin, pinapaabot sa atin, para nga po siya sa atin po ang ating kanya-kanyang mga puso. So maraming salamat, Angelica. Thank you so much, no? Meron pa po bang gusto pong mag-comment, no? Magdagdag, no? Sige po, Doc Iris. nga pala. Doc Iris, go ahead po. Siguro po, Pastora, observation lang. Siguro, ano lang din,
marveling sa ano talaga ng Panginoon, sa timing, sa wisdom. So sa mga hindi pa po nakakaalam, late na po akong tinawag ng Lord. 44 years old na po ako nung nakilala ko ang Panginoon. Ito po ay dahil sa walang sawang pagdarasal ng aking family sa father side po. So anyway, yun pong aking experience. Minsan, I feel the regret na sana nakilala kita Panginoon dati pa. May mga ganun po akong moments. Pero alam niyo po ba na ang Panginoon po, alam niya po yung timing eh. And hindi po ito nagmamayabang, hindi po na binubuhat ko ang sariling bangko ko, kundi yun nga po, binabalik ko po, itinuturo ko sa Lord. Kasi nga po, sa akin po kasi parang dahil late na ako tinawag ng Lord, He allowed me to experience many things. And yung shinare kanina ni Angelica, that's normal. Pagbata ka pa, syempre you have to prove, your worth to the world. You have to please parents, mga ganyan po. Kailangan mong ipakita yung, excuse me, mga, kakayahan mo, right? And so, ngayon ko na-realize, grabe pala talaga yung timing ng Panginoon. Inallow niya ako na ma-experience lahat yung pinapangarap lang ng mga ibang tao. So that by the time He called me, hindi ko na kailangan magdaan sa 1, 2, 3. Nung time na tinawag niya ako, handa akong mag-jump sa 4. Alam mo yung parang, the moment that He called me, I was ready. Give up ko lahat. Alam niyo po yun. Kasi inallow niya na eh. So, trust the Lord's timing, mga kapatid. Iba-iba po tayo ng calling, iba ng timing, pero lagi pong may rason kung bakit. Kasi ako rin, for the longest time, sabi ko, Lord, sana dati pa. Nakikita ko sila, sis Paulette, yung mga kabataan, I'm so happy for them. I'm so happy na sabi ko, wow, tinawag sila ng Panginoon sa ganyang age. Paano kaya kung ako ganun din? Right? But He has His reasons, mga kapatid. So, inallow niya na mauna yung kamunduhan. By the time He called me, ready na po ako. And hindi ko na kailangan pagdaanan yung mga, yun nga po, again, hindi yung sa sarili ko, kundi yung timing ng Lord yung itinataas ko. Straight to number 4 po, give up lahat. Lahat po. May rason kung bakit niya ako binigyan ng influence, kung bakit niya ako binigyan ng financial, mga ganyan po. May rason lahat po yun. So, I just want to encourage yung mga kabataan, trust yung timing ng Panginoon po. And unahin po natin siya. Minsan, medyo costly yung price ng cross natin, pero I believe hindi po tayo pababayaan ng Panginoon. So, yun lamang po, Pastora. Thank you very much. Salamat po. Doc Iris, before Paulette would like to share, will share, is it okay for me to mention your current challenge ngayon, no? The cost of following Jesus. Is it okay, Doc Iris? Okay lang po yun, Pastora. Yes Okay po. Kanina po ay nag-uusap po kami ni Doc Iris around 2 or 3 o'clock yata po dito. Or 2 o'clock po, no? Past 2, ganon. Nabanggit po niya at idalangin po natin si Doc Iris, ng kapatid ko kay Kristo. Nakikita natin na powerfully ginagamit siya ng Panginoon. Powerfully ay siya po, kumikilos ang pagsabuhay niya. Alam niyo po ba ang current na challenge sa kanya? The cost of obeying Jesus in her life ay ito. Ang sabi po ng kanyang dear husband, si Cap, kung itutuloy po niya ang kanyang pagpunta sa Pilipinas, which is slated this week or next week, no? Yun po ay sa Pampanga, wherein at least ang kalapang pinagpipray ay mga 500 people na tatanggap kay Jesus, no? But the cost of that ay inilatag sa kanya po ng kanyang mahal na asawa. Kung itutuloy po ni Doc Iris ang kanyang pagbibiyay sa Philippines, baka po malamang siya po ay i-divorce na po ni Cap. So you see, sabi ko, ang hihirap, iba-ibang sitwasyon na kapag tayo po ay talagang susunod sa Panginoon, take up your cross and follow Him. We deny ourselves. Ako po, sabi ko, Lord, ikaw lang talaga nakakaalam. And so ipag-pray po natin si Doc Iris. Nakikita natin siya, yes. Nakikita natin ang buhay niya, yes. Pero po yung cost ang kanyang pagsunod kay Kristo, hindi ganun kadali. Imagine, aalis kang may asawa at kung pahintulutan po na ma-divorce siya pag uwi mo, mawawalan ka ng asawa. That's how
and you have to choose, no? So, Diyos po ang nakakalam sa choice po ni Doc Iris, pero sa ganang kanya, sabi niya, alam na niya kung sino ang priority niya. So, mga kapatid ko kay Crystal, living for God, to follow God in one's life para matupad yung divine plan, meron po yung cost. Meron po siyang amount. Hindi pera, pero there is something. So, ang discipleship, no? Mahirap po. Pero, kapag ang sabi ni Jesus, siya ang sinunod natin, hindi tayo nagkakamali. But, it does not mean hindi siya painful. Masakit po yun, no? So, Paulette, and would you like to say something bago po tayo magsara sa panalangin? Mabilis lang po. I think yung current dilemma ko naman po ay sa trabaho. Siguro na-share ko na po sa iba, pero ngayon po dahil po from permanent full-time, ang aking pong position as a nurse, I give it up po. And I am now a casual nurse po. I gave up my line, my position. Just so in my heart po, ang aking pong desire ay paglingkuran po ang Panginoon. Pero recently po, parang sabi ko, Lord, ang bigat at ang hirap naman po pala nung decision po na yon. Dahil po, marami pong door ang binubuksan ng Panginoon sa ministry. And my desire is syempre gusto ko rin pong, alam niyo po, mag-ipon. I have dreams, I have goals. Nandun din po yung sabi ni Angelica, you have earthly goals. You want to make your parents proud. Nandun po yung may pressure pa rin po on my parents' part na magsipagas sa trabaho, no? Nandun pa rin po na they are also questioning po na nag-casual po ako, no? Give up ko po yung position ko. But then in my heart po, talagang hirap kasi I want to pick up shifts. Sabi ko, Lord, gusto kong magtrabaho, gusto kong mag-ipon. But then, meron po pinapagawang assignment ang Panginoon. So sabi ko, Lord, kailangan ko ng pera. Na isa po siguro sa mga struggle po natin, no? Lahat naman po tayo umaamin dito ay finances. Amen? Whether po sa pagtatrabaho po yan. Kailangan po natin lahat ng pera. But then sabi ko, Lord, sige po, I will trust you kahit siguro less than 3 shifts lang po ang napipick up ko in a week. Mabigat po sa akin yun. Sabi ko, Lord, wala po akong stable po na schedule po sa ngayon. Pero Panginoon, I will trust in you. Dahil po meron po siyang pinapagawa po sa akin. So sabi ko, Lord, yes po, kahit mahirap, the Lord will provide. Amen? So sabi nga po sa Matthew 6:33, grabe po. So, grabe po, Lord, grabe ito po pala yung cost ng pagsunod po sa iyo, Panginoon. Ang hirap po pala, hindi po pala madali. Pero syempre po, nung full-time po ako, hindi po ako nakaka-attend ng church every Sunday. 2 Sundays in a month, di po ako nakaka-attend. Sabi ko, Lord, ayoko po ng ganitong pakiramdam. Di po ako nakakapaglingkod sa'yo, di po ako nakaka-attend ng Sunday. Kaya po sabi ko, Lord, sige po. Sorry, naiyak na po ako. I-give up ko po yung trabaho ko. Medyo na-stress din po ako sa work. Pero praise God po na ngayon casual po ako. Pero the Lord will provide. Amen? God is good. Amen? Sabi nga po ng Lord, wala pa po siyang binigo sa mga taong inuna po siya. Amen? So, and I know the Lord will take care of my finances. Amen po. So, magtiwala po tayo sa Panginoon. Hindi po kalugihan na maglingkod sa Panginoon. Hindi po kalugihan na unahin po natin ang Panginoon on the expense na meron pong kailangan i-give up po sa ating buhay. Amen. So, yun lang po. Praise God po. Maraming salamat, Colette. So, nandiyan na po tayo ngayon sa discipleship. Ito na po yung discipleship. It's not about money, prosperity, and everything. Yes, the Lord ibibigay yan. Pero sa totoo lang po, yan po ang cost ng discipleship dahil in exchange for Christ, ano ang kapalit? Meron talaga tayong ibibigay. At kapag yan naman po ang nangyari sa buhay natin, alam niyo po, no? Hindi para gayahin ng iba, hindi po. Ano po ito, mga personal na decision. Abraham, nakikita lang natin siya, pinagpala siya ng Diyos. But the process he went through, iniwan niya ang kanyang kinalakhan at pupunta sa isang lugar na hindi niya alam. Tapos, grabe, no? Pero because of that, kaya po sa ating lahat, no? Kahit hindi tayo katulad ni Abraham,
kung ano po yung kaya nating ibigay sa Panginoon dahil mahal natin ang Panginoon. That is the cost of discipleship. At iba-iba po yan. And I pray kapag dumating po tayo sa ganyang punto, sasabihin po natin, yes, Lord. At kailanman hindi magsisisi ang sino mang talagang nag-decide, I will follow you, Lord. So, dyan po nagtatapos ang ating discipleship session. Salamat po sa lahat ng dumalo. Allow me to thank you, Angelica, for facilitating, and Paulette, no? Sister Benelisa, salamat po. Sister Elaine, Brother Emil, thank you so much. Sister Eris, salamat po. iPhone, baka po si Brother George is this you. Doc Iris, salamat po. Sister Joanne, Brother Joe. Sister Judeline, Sister Karen, Sister Lalaine, Sister Lani, Brother Les and Sister Liz, Paulette, Sister Sheena, Shay, Tata Iver, and Nanay Hilda. Salamat po at pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Allow me to close in prayer. Heavenly Father, Ama naming nasa langit, napakabuti mo sa aming mga buhay. Ang salita mo, bagamat ito'y masakit sapagkat talaga pong nangungusap sa aming mga puso. You are exposing our hearts kung sino kami before you, Panginoon. Kahit hindi po kami magsabi sa iba, mismo salita mo na rin ang nangungusap sa amin. And Father God, lahat po kami, Lord, nagpapakumbaba na kayo po ang patuloy na umalalay sa amin, Panginoon, upang aming pananampalataya ay hindi po manghina, kundi sa tulong at biyaya ng Santong Espiritu ay palakasin mo po kami. Dahil alam po namin, the cost of discipleship is not that cheap. Napakahirap niya kung kami po ang tatanungin. Subalit, O Diyos, wala pa Panginoong nagsisi na nag-decide na ikaw ang kanilang susundin. Kaya sa aming kapanahunan, tulungan mo kami, hindi lamang po kami mga blessing Christians, after blessing Christians, but after the blessed Christians, na ang talagang hinahanap namin at hinahabol namin sa mga buhay ay hindi lamang ang mga pagpapala, kundi mismong ang nagpapala. Kaya Panginoon, only through the help of the Holy Spirit and through the honest one-on-one na pakikipag-usap sa iyo, ay doon kami, Panginoon, natututo sa iyong paanan. Pagpalain mo pong bawat isa sa amin, Lord, tunay na dakila ka sa aming mga buhay, Lord. Ang mga matutulog, bigyan niyo po ng masarap na pagtulog. Ang mga magtatrabaho, Lord, ingatan mo sila. Mga nasa bahay, Panginoon, bigyan mo ng kagalakan. We give you all the glory and honor and praise that you alone deserve. And in a special prayer request, Lord, nahaharap sa isang pagsubok ang aming kapatid si Doc Iris dahil sa kanyang pagsunod sa iyo. Palakasin mo nawa ang kanyang pananampalataya. Hipuin mo po ang puso ni Cap, Panginoon, na kung paano, Lord, iniligtas mo si Doc Iris, ganun din po ang pagmamahal mo kay Cap asa sa buong sambahayan. Ang aming dalangin, Panginoon, buksan mo po ang kanyang puso, Lord, at makilala kanya personal sa kanyang buhay, Panginoon. Ito pong aming dalangin, O Diyos, Panginoon. Ikaw po ang patuloy na umalalay sa buhay ni Doc Iris and her team at sa kanila pa na humahayong ba't isa sa amin, maliit man, malaki man, Panginoon, ang ministeryo, masumpungan mo nawa kami may katapatan sa paglilingkod sa iyo. Maraming salamat po. This is our prayer. In the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ, we pray. And everyone will say in agreement, Amen, Amen, and Amen. Maraming salamat po. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon on behalf of Pastor Joel. God bless us all. Salamat po.